Magsitayo na po ang lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa langit ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng unang linggo ng Kwaresma o 4 na araw na paghanda para sa Pasko na pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nabanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, si Esther ay nalangin sa Panginoong Diyos upang matulungan ang kanyang bayan na hinirang sapagkat wala na makakatulong sa kanila liban sa Panginoong Diyos. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na kinakailangan tayong manalangin sa pamagitan ng paghingi upang tayo mabigyan, sa paghahanap upang ating masumpungan, at kumakatok upang tayo mabuksan. Ang Panginoong Diyos ay laging kumakatok sa ating puso upang tayo magbalik loob. Dapat rin tayong kumakatok sa kanyang puso upang tayo kanyang kaawaan. Kaya dumulog tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayun din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami maubuhay ng walang pagtatangkilik mo, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na yun, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito
ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula pa sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din, ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Aswero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-isa at walang ibang maasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Na handang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinmulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking ikawan, loobing tunay na tapat,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyo mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa panahon tayo ng Kwaresma. At ngayon ay unang linggo ng Kwaresma at nasa Huwebes po tayo. At ngayong araw, atin ding alalahanin ang ating Santo Papa na sa pagkahirang niya bilang ating Santo Papa ng ating simbahan. Sa panahon ng Kwaresma, mayroon po tayong 3 mahalaga na gawain. Ang pag-aayuno, ang paglilimos o pagtutulong sa mga mahirap, at pangatlo, ang panalangin. Ang tema po sa araw ngayon ay tungkol sa panalangin. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Reyna Esther, siya po ay nanalangin at dumudulog sa Panginoon upang tutulungan ng Panginoon ang naghihirap na bayan. Sapagkat ayon pa sa Salmo 137 ngayon, kapag tayo'y tumatawag, kaagad ito'y bibigyan ng tugon ng Panginoon. Kaya matanggap po natin, kailangan na natin ang sincero na pagdulog o panalangin. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo ngayon, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, verso 7 hanggang 12, ito ay tungkol sa panalangin. Kahapon, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Hesus na manalangin sa Diyos na ating Ama. Kaya kahapon ay tinatawag na Tepilat Haadon. Ngayon, ang turo naman sa ating Ebanghelyo ay tungkol sa panalangin na dapat matibay, sincero, matapat, at walang paghinawa. Ang salitang panalangin sa salita ng ating Panginoon, tefila. Yun ang salita ng Hebro-Aramaiko, tefila. Pero dahil ang ating Ebanghelyo ay nakasulat sa original sa Koine Greek na Griego, nakasulat po ang panalangin na prosiki, na nasali naman sa Latin, oratio, sa English, prayer, sa ating salita, panalangin. Mayroon pong iba't ibang klaseng panalangin. Ang ginawa ni
Reyna Easter, yun po ay tinatawag na pagdulog o pamanhik na hiling sa Panginoon. Nasa English, yun po ay tinatawag na supplication. Pangalawa na klaseng panalangin, yung pasasalamat. Pasasalamat sa mga biyaya na tanggap sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay binigyan niyang buhay, tayo ay makakilos pa sa buhay natin, at marami pang biyaya na binibigay ng Panginoon, kaya magpasalamat. Ang pangatlo na klaseng panalangin, adorasyon o ang pagsamba. Kaya meron tayong adorasyon sa Santissimo Sacramento. Doon po sa likod ay may chapel po ng tinatawag nating Adoration Chapel sa Santissimo Sacramento. Kapag kayo'y magkaroon po ng panahimik na adorasyon, magsamba kayo sa Panginoon sa lugar na yon. Yon ang pangatlo, yung adorasyon. Pang-apat, yung confession o ang pagtapat at pagsisisi. Pagsisisi dahil tayo ay mahina lang ng mga tao. Ngailangan tayo sa ating panalangin sa pagsisisi. Kaya magsimula ang ating misa, mayroon tayong pagsisisi upang tayo ay magkaroon ng paghahanda sa ating mga puso para sa liturhiya ng ating banal na misa. At panglima, yung intercession o pagsusumamo o panalangin upang dinggin ng Panginoong Diyos ang pagsamo ng kanyang bayan. Ito yung 5 na mahalaga na klase na panalangin. Pero mayroon ding panalangin kapag kayo'y mapunta na sa pinaka-advance o matawag nating nakaangat na. Mayroong panalangin na tinatawag naming contemplative prayer. Ito yung tinatawag nating contemplation, hindi lang meditasyon o pagninilay. Ito yung hayaan natin ang Diyos na siyang magnanahan sa ating mga puso at kaluluwa upang tayo ay hindi lang nagsasalita at nagsusumamo at dumudulog sa Kanya. Pinakinggan rin ang mensahe ng Panginoon na ating marinig sa ating mga puso o kapag kayo'y mas malalim na antas ng iyong espiritualidad, kayo mismo ay makausap ninyo ang Diyos. Ulitin ko po, pagka mataas na ang antas ng iyong spiritualidad, Diyos mismo ay makausap ninyo siya. Yun ang tinatawag nating contemplative prayer. Kaya nga, ang mga monhi, mga monha o mga taong contemplative ay laging hinihingan ng mga tao na manalangin sapagkat ang panalangin ninyo ay dalhin ng malaliman ng mga tao na sila ay nakaranas ng medyo mataas na antas sa buhay panalangin. Ngayon, dito sa ating ebanghelyo, titingnan po natin ang ating ebanghelyo ni San Mateo Capítulo 7, verso 7 hanggang 12. Unahin po natin ang versikulo 7 at 8 dahil yun po ang susi na bersikulo na sinasabi ng ating Panginoon na humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Versikulo 7, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Mateo, nadagdagan pa, naulit pa sa sumusunod. At sinasabi sa versikulo 8, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bakit po naulit ng 2 beses? Dahil sinasabi ng ating Panginoon, mahalaga ang panalangin. Pero kailangan natin ang isang proseso. Ang atin pong napakinggan
ay proseso ng panalangin na natural o simple. Ano pong unang ginagawa? Ang una pong gagawin ay humihingi tayo. Dumudulog tayo sa Panginoon lagi. Ang ating pagdulog sa Kanya na para tayong mga anak niya. Gaya ng mga anak na humihingi sa Panginoon, hihingi rin tayo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, kung tayo na masama, magbibigay ng tama. Kung maghingi ng pagkain ng mga bata, hindi binibigyan ng bato, binibigyan ng tinapay. Kung humingi ng isda, binibigyan ng isda. Ay sabi niya, ano pa kaya kung hihingi ninyo sa Ama? Sa Diyos na Ama na nagmahal sa atin. Kaya kapag tayo humingi sa Kanya, ito yung tinatawag na unang bahagi, humihingi. Ang pangalawa na hakbang ay sinasabi ng ating Panginoon, ang naghahanap ay makasumpong. Hindi lang tayo humihingi, hanapin rin natin ang Diyos. Ang Diyos sa ating buhay. Ngayon sa panahon ng Jubileo 2025, ang hanapin natin kung ang Diyos kasama ba natin, kalakbay ba natin sa ating paglalakbay na may pag-asa, sapagkat Diyos lang ang pag-asa, dapat madama natin na siya ay naroon, nananahan, kasama natin upang kasama natin ang pag-asa ng ating buhay. Walang iba kundi ang Diyos. Ang pangatlo, kumakatok. Kumakatok sa pinto at tayo bubuksan. Hindi lang po yan pinto ng simbahan. Hindi lang po yan pinto ng Adoration Chapel. Ang sinasabi dito na pinto, espiritual na pinto, na ito yung pinto na kung saan ang Diyos mismo, kung makita kayo ng isang larawan na ang ating Panginoong Jesucristo ay kumakatok sa pinto, ito po yung pinto ng puso ng bawat tao na kumakatok ang Diyos. Ang Diyos na ang siyang naghahanap sa atin. Ang Diyos na ang siyang kumakatok sa ating mga puso. Nasa atin kung buksan natin ang ating mga puso sa Panginoon na kumakatok na ano pong hinihingi niya. Ang hiningi ng Panginoon, ibigin mo ako. Tumalima ka sa kalooban ko. Gumagawa ka ayon sa utos ko. Yun lang naman ang hiningi ng Panginoon. Hindi ba yan madaling gawin? Kung matanggap natin siya, magagawa natin. Pero pag hindi, dahil ikaw ay makasarili, tinitingnan mo lang ang iyong sariling pag-isip. At ikaw ay tumitingala sa mga taong nasa nakaupo sa luklukan ng kapangyarihan o dili kaya na punong-puno ng bulsa ng kayamanan o dili kaya tumatagingting sa mga kayamanan ng mundo ng pilak at ginto o dili kaya napakatanyag na siya nang ginagaya mo. Hindi mo marinig ang pagkatok ng Diyos sa iyong puso. Sapagkat ang narinig mo ay iyong masamang hilig, ang iyong mga bisyo sa buhay, pagsusugal, paglalasing sa mga mahalay na mga hilig na kuminsan ginagawa pa sa ng cellphone o sa internet. O dili kaya kung ano ang mga masama na iniisip at ginagawa. Gustong manglamang sa tao, mangungurakot sa tao, gagawa at mag-isip ng masama sa kapwa. Wala ng Diyos sa buhay. Kailangan na ibalik natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso at sa ating isipan. Sa ating isipan upang tayo'y maturuan ano ang dapat malaman natin. At tayo'y tinuturuan dito sa banal na misa, sa liturhiya ng salita, ang salita ng Diyos na dapat nating isabuhay. At ano ang dapat nating gawin? At sa pangalawang bahagi ng banal na misa, tinatanggap natin ang Panginoon na nagbahagi sa atin
handa rin tayong magbahagi ng dekalidad sa ating panahon at sa ating kakayahan at kung ano ang may bahagi natin sa ating kapwa na kinakailangan nila. Ito yung ating pagpapahayag sa isang panalangin. Kay una upang tayo'y manalangin ng maigi o maayos na panalangin, magsalita tayo mula sa puso. Maging sincero ang ating panalangin. Hindi na parang binabasa lang o dili kaya makinig lang. Kailangan na sincero na pakikilahok sa pagtalastasan, sa conversation, sa ating pakikiusap sa Diyos, sapagkat ayon pa ni Santa Teresa de Avila, ang panalangin ay isang pakipag-usap sa minamahal na Diyos. Pangalawa, na dapat gawin natin ang ating panalangin na simple. Kuminsan napakahaba yung mga nobina, mga litania. Kuminsan hindi na natin masintro ang ating pag-iisip at puso dahil napakahaba, sobrang pakahaba. Inaantok ka na dahil palit-ulit ang mga panalangin. Ang panalangin na gusto ng Diyos mula sa puso at simple na kung saan talagang kausap mo siya at nakikinig ka sa Kanya ano ang gusto niya sa buhay mo. Pangatlo, na kailangan natin ang pasyensya na tunay sa panahon ng panalangin. Kasi tayo ay salita ng salita sa panahon ng panalangin. Humihingi ng humihingi. Dapat makinig rin tayo sapagkat ang panalangin ay pagkinig rin sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, kung gawin mo ang gustong, kaya gawin ninyo ang sa inyong kapwa, kung anong gustong gawin dyan sa inyo. Kung tayo'y nanalangin, nakiusap tayo sa Diyos, makinig naman tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng pasensya. Pang-apat, na ang ating panalangin, ilaan po natin, isurrender po ang buong sarili natin sa Diyos. Ang ating pagsuko sa buong sarili natin, na umaasa tayo at nananalig sa Kanya. At dahil sa ating pananalig sa Kanya, ang ating panalangin ay mapakinggan. At panghuli, panglima, na kailangan ang ating panalangin ay ating ipagpatibay sa buhay ng kabutihan. Paano kayo nanalangin? Hindi ka naman nagbabago. Hindi ka naman nabuhay na mabuti. Kailangan na ipahayag sa buhay mo ang iyong pinapanalangin sa Diyos. Ang Diyos ay may kabutihang loob, magbigay siya ng maraming biyaya. Pero, ikaw ba may kabutihang loob na mga biyayang natanggap mo sa buhay ay binabahagi mo rin sa mga kapwa mo, lalo tigit na sa mga nangailangan? Kinakailangan natin ang panalangin, sapagkat ang panalangin ay gaya ng pagkain sa ating katawan. Ang panalangin ay pagkain at paghinga sa ating kaluluwa. Tayo ay hindi lang katawan, may kaluluwa din. Kailangan tayong manalangin upang tayo mabuhay ng matibay sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos sapagkat alam ng Diyos, hindi pa natin nabigtas ang lahat ng ating kinakailangan. Alam na niya kung anong narapat para sa atin. Huwag maghinawa sa panalangin. Manalangin ng palagian sapagkat yun ang ikabubuhay sa ating buong pagkatao. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Buutihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa samang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng
kapatawaran. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinaghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingang hiniling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, mga papingyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at pinakay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugulugan nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng anak mong naminamahal, aming inilaan ang panahon talinot yaman para ganapin ang iyong kalooban ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng manghel si awit ng papuris yung pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo nidapatin kaming lahat na makasalasang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagtatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbiyahin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister.
Sumunod po tayo. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Panginoon, kami sumasamo, ilumin ang aming puso. Nang pagbabago'y aming matamo, ito'y pag-aalay sa'yo. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ang buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala. At tanggapin itong aming hiling, nais namin ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kami na pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao.
ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Panalangin, mahalaga po sa ating buhay. 840 times makita po sa Biblia ang tungkol sa panalangin. Kinakailangan natin ang panalangin upang tayo maugnay ng malaliman sa Diyos. Ngayon na po ang puspas. Ngayon na po namin taas bagya, may bagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagos ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan nagsusumamo sa nangangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanahon. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway, lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na ang maluhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. maging taglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintugo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Pagkatapos mong pinamatay ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.